Kumusta mga idol? Welcome back dito sa Anime Story PH. Bago natin simulan ang bagong love story ni Hanamichi Sakuragi, nais ko lang pong sabihin na ang kwentong ito ay wala sa orihinal na kwento ng Slam Dunk o sa manga. Ito ay isang fanfiction lamang na isinusulat ni Mariel C. Almoroto at ang pamagat ng kwentong ito ay Love at First Fight. Kaya sana ay subaybayan natin ito, ang panibagong love story ng ating henyo. Tayo na, simulan na natin. Balikan muna natin ang nakaraang bahagi kung saan ay magkasama nga itong si Hanamichi at Kaeden. At agad naman inihatid dito ni Hanamichi itong si Kaeden sa kanilang classroom. Ngunit napahinto ito dahil may nais itong sasabihin kay Kaeden. Kaeden, sorry na. Kasi, ang totoo, may aaminin ako sa iyo. Alam mo, honey, gustong gusto talaga kita. I mean, mas higit pa sa gusto. Nung una pa lang kitang nakita, ay nakaramdam na ako ng pagtatanggi sa iyo. Lalo na nung nalaman ko na pareho pala tayong paaralan na pinapasukan. Naging desperado ako noong mga oras na iyon sa kakahanap sa iyo. At nung dumating yung pagkakataon na nakita kita, sa wakas ay mas lalong lumakas ang paghanga ko sa iyo. Apektado pati yung puso ko. Yumuko si Hanamichi kay Kaeden dahil parang nangihina ang tuhod niya sa kanyang pag-amin. Sakuragi, anong ibig mong sabihin? Kahit si Kaeden ay nagtataka sa kanya. Kinakabahan ng dalaga sa maaaring ipahiwatig ng mga salita niya. Sakuragi, Kaeden Sazuno, gusto kita. Maaari ba na ligawan kita? Matapang na wika ni Hanamichi sa dalaga habang nakayuko. Nagulat naman si Kaeden sa mga sinabi niya. Mahal kita, Kaeden. Saad muli ni Hanamichi. Ano bang sinasabi mo dyan, Sakuragi? Hindi kaya masyado kang nagmamadali sa nararamdaman mo? Naiilang na wika ni Kaeden habang umiiwas ng tingin kay Hanamichi. Huwag kang mag-alala, honey. Hindi naman kita minamadaling magdesisyon. Ang sa akin lang ay naipahayag ko ang nararamdaman ko sa iyo. Nasa sa iyo na kung tatanggapin mo o hindi. Pero sana talaga tanggapin mo. Yumuko si Hanamichi sa kanya. Galingan mo sa klase, honey. Babalik na ako sa building namin. Dagdag pa nito, tsaka nagmamadali nang umalis. Naiwan na nakatayo si Kaeden sa kanyang gawi at sinambit ang salitang, "Nako, paano na to?" Samantalang, habang naglalakad siya patungong classroom nila, ay hindi pa rin maalis sa kanyang isip ang ginawang confession ni Hanamichi. Lagot, nag-confess na siya. Kuya, anong gagawin ko? Halos sabunutan niya ang kanyang sarili. Hindi niya namalayan na nakarating na pala siya sa classroom niya. Sinalubong siya ng kaibigan nitong si Mayo at Reiko. Oh, ano mo kayan, Kaeden? Natatawang sabi ni Mayo. Paranoid ba yan o overthink? Ayos ka lang? Parehong reaksyon ni Reiko. Hindi sila sinagot ni Kaeden, sa halip ay pumasok na lang ito. Samantalang, habang nagle-lecture ang kanilang professor sa harapan, si Kaeden naman ay nakatunganga ang sarili sa bintana. Palagi niyang naiisip yung inaming pag-ibig ni Hanamichi. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya ng mga oras na yun. Kaya ganun na lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Naguguluhan siya kung anong tawag dito, sagabal o problema. Hay,
Dumuka si Kaiden sa kanyang misa at pumikit. "Kasalanan mo to, kuya," bulong niya. Samantala, ang kanyang dalawang kaibigan na sina Mayo at Raiko ay nag-aalala na sa kanya. Nang matapos ang afternoon period ay nagsiuwian na ang mga estudyante, kasali na doon si Kaiden. Samantalang, si Hanamichi naman ay nagtungo agad sa gymnasium nang matapos ang kanilang klase. Hindi niya na kailangang magpaalam kay Kaiden dahil batid nito na may pagtitipong mangyayari sa pagitan ng dalawang koponan. Pagkarating ni Hanamichi sa gymnasium ay sinalubong siya ng ngiti ni Sendo. "Yuhu! Sakuragi! Long time no see!" Tila bata si Sendo nang sabihin niya yun kay Sakuragi. Nginiwian siya ni Hanamichi dahil doon. "Anong meron? Bakit kayo nandito?" Tanong niya at naglalakad sa loob. Nakita niyang hindi lang pala si Sendo ang nandito, kundi pati sina Fukuda, Kushino, Okosa at Hikochi. Napunta ang kanyang tingin kay Rukawa na nakatayo lang sa tabi ni Miyagi at parihong nakaikis ang mga kamay. "Anong tinitingin-tingin mo dyan, Rukawa? Ano, gusto mo ng away? Tara, pagbibigyan kita." Hindi natapos sa kakadada si Hanamichi nang hampasin siya ni Ayako ng papel sa ulo. "Hanamichi Sakuragi, bihib ka lang. Kararating mo pa lang eh." Saway ni Ayako kay Sakuragi. "Gunggong." Bulong naman ni Rukawa. Samantalang si Honoka naman sa gilid ay natawa na lang sa kakulitan ni Hanamichi. Ang pagdating ng reunion team sa gymnasium ng Shohoku ay isa pa lang pagbisita at hindi game practice. Pakiramdam ni Rukawa ay parang nasasayang ang kanyang oras sa bagay na to kaya binabalak niya nang umalis. Pero bago siya tumayo ay binuksan ni Sendo ang usapan tungkol sa papalapit na division tournament, ang labanan ng mga best four. "Ano? Best four?" Tanong ni Honoka sa kanila. Best four, Honoka, sila yung team na nagrepresentative sa bawat division ng Kanagawa at ang kasalukuyang best four na yon ay pinangungunahan ng kupunan ng Kainan team. Pangalawa ang school natin, pangatlo naman ang Ryunan team at ang pang-apat ang Shoyu team. Paliwanag ni Ayako sa kanya. Kung ganon, ang kupunan na yan ang maglalaban-laban sa palapit na tournament. Tanong ulit ni Honoka kay Ayako. "Oo, magsimula na kasi ang elimination match at lahat ng kupunan na hinaharap sa amin ay lahat tinalo na. Ngayon ang Shohoku team ulit ang magiging representative sa Shohoku division at lalaban ulit sa ibang division." Paliwanag ulit ni Ayako kay Honoka. Ganun pala yun. Ngumiti lang si Honoka dahil kahit papano ay may nalalaman na siya tungkol sa basketball. Napansin naman ni Honoka na kanina pa tingin ng tingin si Sendo sa kanya. Napansin din ni Hanamichi ang pagiging hindi komportable ni Honoka. "Hoy, may problema ba?" Tanong ni Hanamichi kay Honoka. Kasi, Sakuragi, yung mamang yun kanina pa tumitingin sa akin. Nakakakilabot lalo na yung tinik niyang buhok. Namumutlang sagot niya habang nakaturo kay Sendo. Samantalang tiningnan naman ng masama ni Hanamichi si Sendo. Sabay sabi, "Hoy Sendo, huwag kang ang tingin ng tingin sa manager namin." Nagulat naman si Sendo sa sinabi niya. "Ha? Alam kong naiinggit ka lang dahil ang Ryunan team ay walang manager na babae. Nauunawaan ko ang inggit mong iyon. Pero huwag naman yung halos hubaran mo ng tingin yung precious manager namin si Honoka. Naintindihan mo ba ha, Sendo?" Bulyaw pa ni Hanamichi kay Sendo. Parang nabingi si Sendo sa huling sinabi niya. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Naiiyak niyang sabi. "Bakit mo kasi tinitingnan? Anong meron?" Eritang tanong naman ni Koshino sa kanya.
Pamilyar kasi siya. Tiningnan ulit ni Sendo si Honoka. Uy, miss, pamilyar ka sa akin. Saang junior high ka galing? Tanong ni Sendo kay Honoka. Naiilang naman nang tumingin si Honoka sa kanya. Sa Kitagawa Daiichi Junior High, sagot ni Honoka kay Sendo. Biglang sumigla ang mukha ni Sendo sa kanyang sinabi. Sinasabi ko na nga ba, mula din ako sa Kitagawa Daiichi Junior High. Mas malapit ang reyunan doon. Bakit dito ka sa Shohoku nag-aral? Tanong ulit ni Sendo kay Honoka. Malapit eh, sagot ni Honoka kay Sendo. Samantalang bigla naman napaubo ng piki si Rukawa dahil parang naulit lang yung sinagot niya dati kay Coach Tauka. Tama na, Sendo. Pasimple ka ring nagre-recruit eh. Bara naman ni Hanamichi. Hindi naman sa ganun. Napakamot na lang si Sendo sa kanyang ulo. Kaya ano ang magiging reaksyon naman dito ni Honoka sa mga sinasabi dito ni Sendo? Kaya abangan natin ang susunod pa natin ng mga episode dito lang sa aking munting channel. At maraming salamat muli sa inyong paghihintay at suporta dito.